Napakasimpleng tao ni Tatay Duterte. Nakita niyo yung lugar niya, yung bahay niya, kulambu niya, lahat, di ba? Ano ba ninakaw niya? Nakita niyo yung simpleng bahay niya, hindi ba? Wala siyang ninakaw na ano, makikita mo naman. Ma'am, opinion nyo na lang po sa pamumuno na ngayon ni BBM. Maunlad bang Pilipinas? Wala, hindi. Down na down tayo ngayon. Diyos ko. Sorry lahat tayo. Ako mag-ano dyan eh, Duterte talaga. Kay Tatay Duterte lang ako. Napakaganda, oo. Mundo ko, matapang. Sir, excuse me. Bakit hanggang ngayon ay suportado po ninyo si dating Pangulong Duterte? Hindi pa po nakaupo si Tatay Digong na presidente. Ako po ay bangag. Ako ay dating nagsisindi. Dahil kay Tatay Digong, nalagyan ako ng takot na nagkaroon ako ng pagkakataon na magbagong buhay. Kaya ngayon, dating nagsisindi, ngayon nagsisilbi na para sa bayan. Dahil kay Tatay Digong. Kaya mahal na mahal ko po si Tatay Digong. Okay? Sir. Tuloy tayo sa laban. Oh, yes. Sir, sa administrasyon ngayon at saka sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ano ang pagkakaiba para sa iyo? Ang laki. Ganito oh. Ito si Pangag, ito si Digong, ang laki. Ang pagkakaiba. Maraming proyekto si Digong, si Pangag. Marami ding concert, di ba? Yun ang pagkakaiba nun eh. Pangalawa, si Digong, nung time ni Digong, kasi tumutulong ako nun sa DP, nagkakaroon kami ng mga project, nakakakuha kami. 7 to 12% tax lang ang kinukuha sa mga project doon ni Digong. Ngayon, 25% sa kanila pa lang yon. Kay BBM pa lang. Eh paano yung tax? Eh di, mas lalo wala. Nga, kaya nagiging ghost project. Sir, isa na lang. Ano po inyo pong masasabi sa mga Marcos vlogger na sabi po nila, mas maunlad daw yung Pilipinas ngayon kaysa noon kay dating Pangulong Duterte? Sinungaling kayo. Tingnan nyo naman no, umikot kayo sa Pilipinas. Kung ano yung mga nagawa ni Digong kumpara ngayon kay BBM. Inangkin pa nga niya yung pinagawa ni Digong eh. Di ba? Inangkin pa niya. So, wala na tayong magagawa. Kung bulag kayo, Isa na lang po. Nabanggit ho ninyo patungkol kay Vice President Sara Duterte. Meron pong isang senador, dating senador, nagsabi kaya daw di umano sikat hanggang ngayon si Vice President Sara Duterte dahil daw hindi pala lubusang kilala ng taong bayan. Naku, nagkakamali. Yung nagsasabi po noon na parang tingin ko si Antonio Trillanes, no? Antonio Trillanes, nakilala lang naman yan dahil sa kanyang ginawa na kodita nung sa Walk Eastwood. Alam ko sa Eastwood yata yun eh, naalala ko. Kaya dito nga sa Caloocan hindi siya hindi siya pinalad kay Mayor Oka Malapitan eh. Kaya ahamunin niya pa ang mga Duterte, baka saan siya pulutin. Kaya sana Mr. Antonio Trillanes, tigilan na po natin ang pangyuyurak at paninira sa ating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ating VP Sara Duterte. Ngayon, kung kino-question nyo yung confidential fund ng 125 million, sana naman po, hanapin po ninyo ang bilyong-bilyong salapi ng taong bayan. Saan napunta? Pati yung PhilHealth, yun po ang pakialaman ninyo na maibalik sa taong bayan. Yan lang po ang aming panawagan. Kaya sana, kung talaga pong makapilipino kayo, makamamayan kayo, makabansa kayo, sumama po kayo sa Duterte para po makita ninyo ang tunay na tuloy-tuloy na pagbabago pag si Pangulong Duterte po at si Ma'am Sara ang makabalik sa Malacanang. Kaya sana po tayo po yung magsasama. Maraming salamat po. Diba? Thank you. Sir, ano naman po masasabi nyo dun sa sinabi ni DLG John Rimulya na di umano ay siya po ang mas nakakaalam kung paano niya daw po ipapamalakad dito sa Pilipinas at tatakbo daw siyang presidente sa susunod na election? Nako, kay Mr. John Rick Revilla ng Cavite. Actually, ako may kapatid ako sa Cavite. Nung araw, talagang yung mga Rimulya talagang tinatangkilik ng mga taga Cavite. Pero ewan ko lang sa ngayon. Sayang yung pangalan nilang Rimulya. Kaya hindi po tayo naniniwala na kakayanin niya na pamalakaran itong bansang Pilipinas. Kaya kung ako sa kanya,
At kahit sino po ang tumapat kay Inday Sara Duterte, wala pong ipapanalo. Dahil ang mga Duterte po talaga ang tunay na may malasakit dito sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa sambayanang Pilipino. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Sir, ihabol ko na lang to, sir. Sa tingin po ninyo, sir, kasi malapit na po yung February 6, marami yung magre-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin po kaya ninyo, magtatagumpay sila at may impeach ang ating Vice President? Malabong-malabo pa sa sikat ng araw. Kasi ilang beses na nilang inattempt na i-impeach si VP Sara, pero ni wala naman nagtagumpay. Ngayon, sinusubukan ulit nila. Kaya sa tingin po natin na yung papile nilang impeachment trial para kay VP Sara, dismiss po agad yan, ibabasura po agad yan. Dahil sa una pala, same ano lang naman yung pinainan nila eh. Isang lang naman yung tinutukoy nilang pwedeng ikaso kay VP Sara eh. Confidential fund. At kung ano pa dinadagdag nila naman ang katotohanan. So dapat mo pa nila ginawa yan. Pero sa tingin ko, basura po ang impeachment para kay VP Sara. Yun lang po. Sino susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas, sir, para sa'yo? Siyempre, walang iba. Ang anak ng ating Presidente Rodrigo Duterte na walang iba kundi si Ma'am Sara Zisserman Duterte Carpio. Wala nang iba. Si Ma'am Inday Sara lang po ang pwedeng mamalakad sa bansang Pilipinas. Rights guaranteed to every citizen of the Philippines regardless of positions. And these were all violated. And if you violate the fundamental rights of Filipinos, you commit the crimes under the revised penal code. These are crimes against the fundamental rights under the revised penal code. The President is the chief implementer of the revised penal code. And yet he masterminded the extrajudicial rendition of former President Duterte. Kaya hindi basta-basta yung sinasabi na wala siyang kinalaman. Kasi siya nag-implement ng batas. Hindi ito about politics. He disregarded the right of a Filipino and put in danger and bargain away our national sovereignty. Nasa aming complaint din yan. So thank you very much. Thank you. So, to summarize, would like to say, to summarize all the points, yung gist na we mentioned na yung case na, yung articles that we will file, our renowned lawyer, Attorney Ferdy Topacio, and also to give the closing points on the articles of impeachment. Attorney Ferdy. Magandang tanghali po mga magulang at mga kapatid. Hindi ko na po uulitin yung mga points. I think my fellow complainants have made everything so clear. Ang nais ko lamang po sabihin, very briefly, ay the common thread that runs through all of these accusations is the policy of the present administration of bend the law. Why am I saying this? Some of this will not be included in the complaint, but in law, sa batas po, previous acts constitute pattern that will prove the allegations being made. Ano yung policy nitong administrasyon na to na bend the law, na napapunta kaya merong appropriated allocations na sinabi na ng Korte Suprema in the 2013 case of Belgica na unconstitutional. Ito po, tingnan nyo kung paano binibend the law. Kaya dapat po matigil na to by removing the President. Nakasasabi lang po itong mga kasama ko yung kay Presidente Duterte. Ito pa, kung napansin nyo even before that, for the first time in legislative history, mayroong committee hearing sa House wherein the Council was physically prevented from advising his client. Ako yun, dun sa platform. Again, for the first time in our country's history, yung rules regarding the appointments and consideration of the JVC, in-ignore. Anong ginawa?
Pagka may kaso, di ba, hindi pwedeng consider ng JBC. Anong ginawa? Just for the case of Remulla, Boying Remulla, tinanggal yung rule na automatically docketed just to say na walang kasong docketed against Ombudsman Remulla para ma-appoint siya. Break the law na yun, hindi na benda na yun. Ano pa? Yung abuse ng administrasyon ng hearsay, nililindan po ang taong bayan. Ang hearsay po, sabi sa akin ni Ching, babae ano daw, si General Garcia. Yun ang hearsay. Pinotektahan mo na nga si Ching. Kumalang pa kayo, pangihira naman kayo. Pero pag nakita ko mismo na ng babae si Ching, kaya ginagin ko na kayo Ching, hindi po hearsay yun. Kaya yung sinasabi ng hearsay si Saldi ko, hindi po. That is eyewitness testimony. Patibay po yun. Yung sinasabi nilang si Leviste ay dapat i-authenticate yung Cabral files, mali po yun. Mali yung ginagawa ni Bing Lacson. By the mere fact that a person was placed under oath in the PRC hearing at sinabi niya, nakuha niya yung kay Cabral, siya mismo. That is proper authentication under the law. Pero sasabihin nila hindi. By the mere fact that a member of the family ay sinabing out of her own personal knowledge na gumagamit ng droga ang Pangulo, hindi po hearsay yun. Wala pong hearsay doon. Si Gutesa, the mere fact na sinabi niya, nag-deliver siya ng pera kay Martin Romales, hindi po hearsay yun. Eyewitness account po yun. Bendalo na naman. Yung bribery ng mga kapatid na Remulla, inalo ka 1 bilyon, may interest mo yun. Attempted bribery yun. That is a crime. Ano ginawa nila? Pumunta sila sa media, sinabi nila, oy, may nag-attempt na mag-bribe sa amin, ayaw naman sabihin ko sino. Oh, they were sworn to uphold the laws and faithfully execute the same. Bakit hindi nila sinunod yung batas? Yung restitution na sinasabi nilang dapat mag-restitution. Ito, very tricky ito. I hope you will give me 5 minutes, Congressman. Alam niyo kung bakit tumututol po kami sa restitution? Ikwento ko po sa inyo. Yun pong restitution, unang-una, wala po yun sa witness protection law. Pangalawa, yung restitution po, very tricky yun kung igagawin mo yung kondisyon for inclusion in witness protection. Bakit? Ako, nagnakaw ko ng 1 bilyon. Sabihin ko sa DOJ, boss, papalit ko ng 400 million. Iyo yung 200. Oh. May 400 million pa ako. Witness protection. State witness. Wala na akong criminal liability. Absuelto na ako. Ngayon, sinasabi ni Fadulyon, pwede daw mag-agree ang DOJ sa restitution kung anong amount. Hindi mo pwede. Why? Allowing a person who stole from government to keep part of the loot is a contract that is contrary to public policy and therefore null and void. Hindi ko nasabi niya, yan ay nasa civil code. Look it up. Kaya po, in order to recover ill-gotten wealth, yung sinasabi ni Boying na, pagtatawa na naman tayo yan. Hindi natin ma-recover. Binigyan agad natin ng immunity. Hindi po. Mali po si Boying dyan. Meron pong provision for civil forfeiture of ill-gotten wealth. Paano po? Ang Office of the Solicitor General ang magpa-file sa korte. Bakit po sa korte? Sapagkat hindi mo basta pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ng DOJ, ang inakaw mo ay 500 million, 600 million. Kukunin namin. That is deprivation of property without due process of law. Who determines kung magkano ninakaw? Ang korte. Kaya sasabihin nila, mahirap sa korte. Hindi po mahirap. Unang-una, aside from the fact that that is the process provided for by law, kapag civil forfeiture po, there are 2 presumptions that are in favor of government. Number 1, the presumption that all assets over and above the legitimate income of a public official is presumed ill-gotten. Siya magpatunay na hindi ill-gotten. Number 2, since it is a civil suit, it is civil in nature. Preponderance of evidence lamang ang kailangan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Kahit ma-absuelto yung tao,
pwede pa rin kunin because it proceeds independently of any criminal action for graft, lumber, malversation, etc. against the erring official. Kaya po sa korte, ang mangyayari pag sinali mo yung restitution sa pagpasok sa witness protection, that is fraught with the danger of graft and corruption. Magkakatawaran yan. Kaya hindi po nilagay yung provision na yan sa witness protection. Kita nyo na. Pagkatapos dinedefensa nila. Bakit? Gusto nilang, they want a piece of the action. O, di ba? Kita-kita nyo eh. Kung bakit, binibentalo na naman yan. O, doon sa impeachment, bentalo na naman, kahapon lang. O, can you imagine? Sinabi na sa Section 3, Rule 2 ng Rules on Impeachment, ang office of the SecGen. The SecGen is not the office of the SecGen. The SecGen does not exercise all the powers. The SecGen does not bring the powers of the office of the SecGen with him or her when they go abroad. At fundamental po with any office, any office in government, kapag umaalis yung hepe ni OIC, bakit ayaw tanggapin ni Atty. Momoy? Salonga, Momoy ba? Hindi Moy, di ba? Haifa? Okay, whatever. Hindi ko nakakuha yung kasi namumutla kahapon kaya medyo hindi ko nanginginig Okay, anyway. Tayo ba nag-file tayo sa hukuman ng kaso, kailangan nandun yung press? Kapag nag-file ba tayo ng appeal sa Office of the President, dapat nandun yung Pangulo sa Malacanang. Bakit ito? Kapag nag-file ka, kailangan nandun yung Secretary General? Naman, di ba? Ganun siya makapangyarihan. So, eto po ang pattern na gusto namin i-break. You cannot ignore the law. You cannot bend the law. You cannot keep violating the Constitution and the laws without facing the consequences. Because as President, lahat po yan, ikaw ang may command responsibility. Sabi nga ni Roosevelt, di ba? Si President Roosevelt, meron siyang nakalagay doon sa kanyang desk, the buck stops here. Kahit ano mangyari, ako yan. Kung may credit siya yun, kung may kasalanan siya rin yun because he's the head of the executive department, and when he made an oath nung siya nahalal, sinabi niya, he made a solemn oath that it will be his duty to protect the Constitution and faithfully execute all laws. Kaya po meron ito na petition ito because hindi niya ina-execute ang law, ina-execute niya ang lahat ng tao na sumusunod sa batas. He is not only bending the law, he is breaking the law. Salamat po. Thank you so much, Attorney Lopacio. We now open the floor to questions from our friends in the media. Kung may katanungan. Yes, please. Hi. Since yesterday, Thank you. Ellen Santos po from Net25. Since hindi po natanggap kahapon yung inyong file na impeachment, ano po yung inyong next move? Are you going to file it on early Monday morning since may 10 days naman po ang speaker to refer it sa plenary at hindi po naman na-initiate yung first and the second impeachment complaint? If not, kayo po ba ay may iba pang legal moves? Akin po buminyo ito sa Korte Suprema. And yung binabanggit niyo po kanina, Saldico is willing to testify or maging testigo dito sa inyong impeachment complaint? Yes, una sa lahat, after this press conference, uupo kami na mag-uusap kung ano pa yung hakbangin na gagawin namin. Of course, may mga debates kami on how to address this. But nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office. In particular, i-discuss namin. As to the legal moves, again, pag-uusapan namin after itong ating press conference. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan,
kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At syempre, bigyan din ang pagkakataon ng Presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito. Saldico is willing to testify on our behalf dun sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera, maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Regarding the Zoom, if you want a recent precedent na nag-Zoom testimony, I know this because I was there as counsel for Cassandra Leong. Noon po may dalawang witnesses, si Riz Ontivero sa Senado. They were allowed to testify via Zoom. Yung isa nasa Thailand, yung isa nasa China. So, wag nilang sabihin hindi pwede kasi ginagawa nila pagka gusto nila. Meron po akong kaming pakiusap. Bantayan po natin itong filing na ito dahil pansinin ninyo, yung kauna-unahang verified impeachment complaint na na-file, walang attachment. Ilang pages ba yan? 15 o 4? 4 pages. 4 pages, talagang final lang. Ang intention noon is para makapag-bar ng 1 year. Nauna yun. Yung second verified impeachment complaint, may mga attachments. That's good. Pero nakita nila kung gaano karami yung aming attachments, pati yung akala ko mani. Yung sinabi. Ang daming USB. So, we have all the documents, we have evidence, and I am sure, almost sure, gagawa sila ng paraan to defeat our complaint. Ang gagawin nila sa Monday is bibilisan nila kasi nasa office na ng ano ng speaker yung first. Nasa unahan na, no? Pero sa English para ma-prehend. No, really. Nasa office na ng speaker. See? So, nauna na sila. Anong gagawin nila? Ikakalendar na nila doon sa order of business. So, nauna na sa calendar. Yung sa amin yahabol na. Pag yun na i-refer sa Committee on Justice, there you are. It is initiated. Alright? Ano ba ang ibig sabihin ng initiated? Kasi one impeachment complaint, initiated lamang. Initiation means the act of filing followed by an action. And the action is, the action referred to here is the referral to the Committee on Justice. Alright? In fairness, kung gusto nila talagang bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na managot, na liwanagin sa taong bayan na siya walang kasalanan, dapat bigyan nila ng pagkakataon ang aming impeachment complaint. It should not be shut down. Sir, yung mensahe ko ba ay voluntary na willing siya mag-festival? Did you convince him to testify? Sir, yung po kay Saldico, was he voluntarily offered being the state witness o kayo po ay nag-convince sa kanya? Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nasa Senate, ay gusto na niya sa Blue Ribbon Committee, hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. I just want to add, sinasabi ni Ferdy, ang masahol nito yung si Bernardo. Kasi hindi lang 20 billion ang kinita niya, kilala ko yung asshole na yan. Hindi lang 20 billion, pero mukhang nagkasundo na sila ni DOJ na 1 billion lang ibabalik. Kaya tama yung sinasabi, that it should be the court who shall decide magkano talaga ang ibabalik. Kasi magdududa tayo na nagkaayusan na ang DOJ at ang testigo. Okay? Mike, Yeah, go ahead. can you give us details on your communications with Saldico? Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At the proper time, I will divulge. Pero ang primary sa akin is to
that he is willing to testify before the committee when asked. Kasi very critical yung kanya eh. As pointed out by Attorney Topacio and then all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya noong sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarin noong 800 and 200 million. Hindi, ito pa yun. Iba pa yung kay St. Bernardo at yung mga deliveries ng pera. So, at the proper time, magsasalita ko din, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung ganyang interest to present. But what is important here, I think more importantly, is that Saldico is very critical. Sabi nga ni Harold, isang sindikato to na may nagsalita na nagtuturo. Importante malaman natin ang katotohanan dito. Kung walang alam si Presidente, sinasabi niya hindi siya tumatanggap, tingnan natin, paliwanag niya. Pero Saldico is very clear about it and very direct on the bribery at yung pagbibigay niya ng delivery ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Clarification lang. Saan siya mag-testify? Blue Ribbon? Or sa impeachment sa House Committee on Sa impeachment committee na. Once inalaw nila to and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses, Saldico will be one of our major witness. At ko lang bakit si Saldico is the best witness sa kickbacks issue ng aming complaint. He is a co-conspirator and under the rules of evidence, a co-conspirator can be presented as a witness. Kaya hindi nila pwede sabihin walang alam si Saldico. Siya ang may alam. And besides, he's the former chair of the Appropriations Committee of the House of Representatives. Klaro yan. Follow-up lang dun Sa muna. Dito, okay, go ahead. follow-up lang po dun sa pag-testify or willingness to testify ni Saldico dun sa impeachment complaint po ninyo. So, kasi yesterday you did not leave a copy with the Office of the House Secretary General. Are you planning to return? Paano po siya mag-testify doon sa impeachment complaint kung wala pang impeachment? Nakalagay dito sa impeachment, kung hindi tanggapin. Hindi, kasi yesterday sir, di ba? Hindi. Unang-una, hindi tayo nag-iwan. Una sa lahat, ang nag-iwan ka? Oh, anyway, ang point kasi kahapon, parang nung nag-iwan, tumawag ko kay Makabayan Black sa isang kasama nila. Sabi ko, anong nangyari? Sabi nila, in fact, one congressman who is part of us, or part of the impeachment complaint, called us up, sabi niya, hindi tinanggap yung kay Makabayan Labs. Ko, ha? Hindi tinanggap? Posible ba? Sabi niya, hindi ko alam eh. Pero nag-usap sila sa loob. So, tinawagan ko si Congress, anyway, tinawagan ako doon. Sabi niya, hindi tinanggap, and nandun kami sa loob. Sabi ko, ano, pwede ba? Sabi niya, nagtataka na rin kami. So, nung kami na yung pababa, sabi niya, o sige, pag tinanggap yung impeachment ninyo, susunod kami. Sabi ko, anong ginawa ninyo? Nag-iwan kami. Sabi nila sa amin, anong gagawin ninyo? Sabi ko, kung mag-iiwan kami, walang saysay dahil baka ibasura lang nila. No one wants to sign, no one wants to recognize. Although, magaling naman yung mga abogado natin, we took video, we took photos to show that we were there. In fact, si Atty. Manning, nilalapak yung mga papel namin, pati evidences, yung evidence, sabi ko, Atty. Manning, wag mong ginagawa yan, paano kung hindi tanggapin? Which nangyari na, hindi natin tanggap. Sa complaint, you mean you're going to verify it before the office? Pag-usapan namin after nito. Mag-action natin. Okay. Kaya ko lang yung ginawa namin as explained by former Congressman Secretary Mike, we tendered the complaint and ilatag namin mga ebidensya pati yung complaint. In the constitutional sense, not physical, legal, we have already submitted a complaint. In the constitutional sense, may constitutional violation si Secretary General Garapin. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garapin. And we will file charges against her. Okay. Sir, kasi diba you said Saldico is willing to testify. Now you don't have a complaint before the Office of the House Secretary General at the moment. So does this mean po doon sa Makabayan complaint po ba siya magte-testify or din po ba sa first impeachment complaint? Well, unang-una bigyan, Mike was saying that on the premise na natanggapin yung
complaint natin. Doon siya magte-testify. No, nakarating sa Committee of Justice. We will make him, kasi nandito yung kanyang narration of facts kay Sandy. He will testify on the fact that we have submitted. Pero kung hindi nila kami bibigyan, wala kami chance makapag-present sa kanya. Get to my point. Ganito nangyari, di ba? Ang tinanggap lang yung kay, Jesus, yung kay Makabayan, hindi. Yung Makabayan, hindi tinanggap, sa amin hindi tinanggap. Hindi, wala. Nag-iwan sila. Okay, pero alam nila hindi tinanggap. Ang sabi sa akin nung kausap ko, they will file on Monday. Sabi niya, kayo ba? Sabi ko, parang ako personally, which I mentioned yesterday, parang ayoko. But of course, we will have to discuss. Mag-uusap-usap kami. Yung binanggit ni Congressman na Pras, si Saldi ko kasi is part of the impeachment charge. Nandito siya. And he signified his willingness to be a witness on that particular charge. In other words, he is willing to corroborate our allegation, if ever. Kung bigyan kami ng chance na mapasok sa Committee of Justice. Sir, ulit, para malinaw. Zaldico is willing to testify in case your complaint reaches the House Committee on Justice. Now, you did na, your complaint was not received. So technically, wala pang pagtetestifayan si Zaldico at this point. Since sinasabi niya sure na magtetestify si Zaldi, pero hindi pa rin kayo definite na mag-verify na kayo sa Monday. Yeah, ang akin lang is that we will discuss it. We will fight. We will not take this sitting down. We will file a case definitely against the Secretariat's office. As to the legal course of action, we will have to sit down with the lawyers because we have iba-iba ang pananaw or interpretation on how to address this. So, yun lang yung aming gagawin. But hindi, we will not take this sitting down na tapos na. Pinabayaan na namin. No, we will not do that. We feel that more than personal, it's our responsibility to the Filipino people to put these charges in play and for the President to answer and to respond doon sa charges namin. Okay, sir. Para lang walang magkamali. Okay. Sure nakakasuhan niyo po si Sec. Gen. Chelo Garfield for violation of the Constitution. Kung ano po ang ipa-file niyo before the Supreme Court, pag-uusapan pa lang. Okay. With regards to the impeachment complaint against President Bongbong Marcos, pag-uusapan niyo if you will refile or quits. Kakalimutan niyo na. No, there is an alternative kasi it's either we will file it on Monday, which we will forfeit our filing sa Supreme Court at the moment, or we will go directly to the Supreme Court and then not file it anymore. Yes, yun. Saan po yung tanong sa likod? Kanina? Yes, go ahead. Hi po, if I may ask, kung nabasa niyo na po ba yung unang ikinag na impeachment complaint by Andre De Jesus? Personally, nakita ko lang yung 4 pages. I don't know if yun na yun. Sa mga kasama, I'm not sure. Nabasa nyo na lahat? Nabasa ni Attorney Manny. Or news articles maybe? Narinig ko yung Jesus na slang magsalita. Narinig ko lahat na sinasabi niya. It's more of motherhood statement lang yung sinasabi. Walang details, walang ebidensya. But if I may state lang, sir, kasi everything that you've said are also the same grounds po na nilatag ni Attorney Andre De Jesus. If I may just state lang po kung ano yung mga nilatag niya. Articles, yung sa mga grounds po niya, nilagay po niya the culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption. Particularly, sinabi po niya doon yung pagpapahintulot or isinungkot ni PBBM si FPRRD sa ICC, doon inaresto po siya, kabiluang i-veto yung unprogrammed appropriations, nakasaad din po doon na nag-commit daw po ng graft and corruption si PBBM dahil sa pagbenepisya ng kickbacks mula doon sa ghost flood control projects. And sinabi rin po doon yung unfit
to serve po bilang Pangulo. Ito si PBBM dahil sa umano'y joint addiction nito, which you also mentioned po kanina. And ang additional nga po doon sa sinabi doon sa articles po ni Attorney Andre is binuo pa nga ni BBM yung Independent Commission for Infrastructure dahil umano para protektahan yung kanyang mga kalyado. So, just to sum up po, basically what we heard this afternoon was also like the same grounds for impeachment po. And nainilatag ni Attorney Andre De Jesus. So, if I may ask, kasi I heard yesterday you call it a weak impeachment complaint and you fear na ito po yung may initiate sa Committee on Justice. But it's also the same articles of impeachment po na nilalatag po ni Lumit. Your comment po. Yes. Comment. Number one, nung nagsalita ako nung una, I did not immediately discount the Attorney De Jesus impeachment complaint. In fact, what I said was, kung papasok yung kay Attorney De Jesus, papasok ang Makabayan Block impeachment, papasok yung amin impeachment, it will be good. And we can consolidate the impeachment complaints in the Justice Committee hearing. Nung binara kami at hindi pinapasok yung Makabayan Block at hindi pumasok yung aming complaint, alam ko na moro-moro ang gagawin. Kasi dalawa ang consideration sa Committee on Justice. There is form and there is substance. So pwedeng pumasok siya sa form as motherhood statement saying all this, all that, but without substance, without evidence, without proof to show yung assertion mo, then it will also be dismissed by the Committee on Justice. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General's Office. And I'm saying now, because of that action, in totality, hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Lahat tayo dito, involved sa graft and corruption, lahat galit. Anong sabi nga ng survey? 68% want the impeachment complaint. Lahat gustong malaman ano ba ang ginawa ninyo. Sino ba ang accountable dito? Why did you block us all of a sudden? For a ministerial process, procedure. Pumunta ka ngayon kahit anong opisina dyan sa City Hall, katapat natin. Magbigay ka ng sulat, i-receive ng mga opisina ng konsehal. Pumunta ka sa Mayor's Office, i-receive ng Mayor's Office. Dito, binaban kami. Attorney Salonga, Executive Director. Sabi ko, can you receive? I cannot. Can anyone receive? Kahit ministerial yung tao yung nasa harapan. They cannot. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting our submission. Walang gustong tumanggap. So I'm saying now, that is a scam. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Thank you. Just want to add, the proper term in law is implicate. It implicates the highest official of the land, the Speaker of the House,